Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Okay, so ito, pag-usapan natin mga babayan, no, kapapasok lang po netong balita na to na kung saan, nako, eto, tinuluyan na po etong si Jack Argota ng NBI at siya po ay kinasuhan po ng kasong cyber libel at unjust publication, mga babayan, nako po, no? Oh, sabi dito, ito ay kaugnay ng umano'y pagpapakalat online ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. No, akala siguro niya, lusot na siya, no? Sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? Hindi basta makakalusot. Kasi, ipinakalat eh. 'Di ba? Kumalat. 'Di ba? Yung sinasabi natin. No, so kahit mag-sorry siya, mga babayan, no, the harm is done. No, kumalat na po yan. No? Yan po ay na-screenshot kasi kaagad at naipakita po, no? At maraming nakakita niyan, mga babayan. 'Di ba? The harm is done. Nakita na ng taong bayan, maraming nakakita, 'di ba? So, nung nakaraan pinatawag siya ng NBI para kausapin. No, akala siguro niya okay na. 'Di ba? Kasi kung mapapanood niyo yung video niya, parang medyo para sa akin, no? Parang medyo may yabang eh, ang dating. No? At may pag DDS talaga, hindi mo maialis eh. Panay mura yung video niya, mga babayan. Hirap na hirap akong i-edit yun. No, alis lahat ng mura niya doon, binura ko. Eto ngayon, no, sinampahan na po siya ng kasong cyber libel at unjust publication. 'Di ba? Hindi kasi sila nag-iingat, mga babayan, no? Kahit pa sabihin niya na hindi niya alam, no, na fake yun. Yun ang naging palusot niya eh. Hindi daw niya alam na fake yun, mga babayan. Sinasabi nga natin, no, late na niya nalaman, no, kung yung ano niya, yung aral niya. No, sabi nga niya, mga babayan, kung alam lang daw niya, sa susunod daw, pag ano niya, i-double check na niya. No, para bago niya i-post, ma-check niya muna kung fake o hindi. Di ba? Which is mali. No, sabi ko nga bilang isang vlogger, no, at bilang isang ano tawag natin dito, bilang isang influencer, mga babayan, no, marami siyang followers at lahat po ng sasabihin niya, no, maaari pong makaapekto. Kagaya niyan, no? Inilabas niyang medical records na 'yon. Syempre, yung mga DDS na followers niya, tuwang-tuwa sa kanya. Tapos ang palusot niya, mga babayan, ano lang daw, tag natin dito, for the views lang daw. Diba? So, lumalabas, mga babayan, na nagpapakalat sila, no, ng fake news. Diba, mga babayan? Kasi dapat, chinek niya muna. No, kung legit ba yun o hindi. Diba? So, ito po, tignan natin, mga babayan, no? Ito nga, tinawanan niya pa, sabi ni Jack Argota, just in, binasahan na ng merienda rights, no, si Norman Colaong Mangusin, no, mas kilala sa alias na Francis Leo Marcos, no, merienda rights, no, mahilig siya sa ganyan, niloloko niya. Akala niya steak ang isi-serve, warrant pala. Ngayon, masasabi lang natin sa kanya, mga babayan, akala niya lusot na siya, hindi pa pala. No? Akala niya lusot na siya, may kaso pa pala. Aray ko. Di ba? Ito panoorin natin, mga babayan, yung video. Sino po yung mapile natin, bro? Ma'am, yung MedSurg po ba to? Yes po. Yung kay Sir Jack po ba ito? Anong reklamo po ito? Okay. Okay, so yan, no? NBI officials arrive at the Department of Justice to file a complaint in connection to the fake medical records of President Ferdinand Marcos Jr., mga babayan. No, sabi nga ng mga babayan natin dito, hinahanap nila, mga babayan, yung pong balita doon sa Marines. Mga DDS kasi itong mga to, yung mga nagko-comment na to. No? Ito pa. Hindi mas okay na rin sa akin yun.
Oo, kasi dadami pa yung pipirmahan ko eh. Pero mag-consultation tayo. Yes po. Ito pati Alexis. Tatlo lang po siya. Sa tatlo lang lagi. Sa ngayon po, pwede 70 kasi siya. Oo, sige. So yan po, no, yung actual na pagsasampa, no, ng kaso po ng NBI dito po kay Jack Argota, oh, diyan po sa Department of Justice, mga kababayan, sa DOJ. Oh, national security issue na yan. Kahit sino naman pag ginawa ng fake medical record na may na issue, may karapatan magdemanda. Oh, kahit hindi presidente, gawin mo ng ganyan, dapat may managot. Tama naman, di ba? Imagine kung kapamilya mo gawa ng fake medical record tapos nabasa ng mga kapamilyang may sakit sa puso tapos inatake yung kapamilyang nakabasa ng fake medical record, edi perwisyo ang dulot. Di ba? Totoo naman yon. Di ba? Kagaya nga sabi natin, no, the harm is done. No, doon sa ginawa nilang pagpapakalat ng fake news na yan, the harm is done, mga babayan. Di ba? Baka nag-martial na, baka magka-martial, marshmallow. No one is above the law nga ni. Martial law. Oh, kung kumakampi kayo kay Ngongo dito, malinaw lang na sang-ayon kayo sa pagbabalita ng mali, which is true. 'Di ba? Kung kayo po ay naniniwala do sa sinasabi po ni Jack Argota, mga babayan, pasensya na, hindi ko kasi binabanggit yung mga ganyan salita. No? Pasensya na po sa inyo. Kasi marami akong kaibigan na ganyan. Malinaw lang na sang-ayon kayo sa pagbabalita ng mali, sabi rito. 'Di ba? Which is true. No? Dapat maging responsable tayo sa mga pinapalabas natin. Maging responsable tayo sa mga sinasabi natin. 'Di ba? Yun yung inaano natin, ini-explain natin dito, mga babayan. 'Di ba? Hindi sa inaatake natin, no, itong si Jack Argota. Ito po ay dapat ay malinaw po, mga babayan, no, na dapat no maging sensitive tayo sa mga inilalabas natin. 'Di ba? Kagaya niyan, no, magsasabi sila na may sakit na ganito yung pangulo natin, tapos nung pinatawag sila, ano sasabihin nila? No, for the views lang? Ganong kasimple, ganong kadali yung kanilang paliwanag, 'di ba? For the views, para ano? Umani ng maraming supporters, umani no ng maraming followers, 'di ba? Kahit pa sabihin natin na sinasabi nga peki po yung dokumento na 'yon. No? Take note, wala pa po yung kaso no ng St. Luke's, kasi alam ko magkakaso rin yung St. Luke's, 'di ba? Sabi nila. No, dahil sa paggamit po ng kanilang pangalan, ng mga pangalan di umano ng doktor, no, sa paggawa po ng fake medical records na yan. So ito po ay NBI pa lang yung nagsampa ng kaso sa kanya. No? So posible, mga kababayan, na pating yung St. Luke's, baka sumunod po na magsampa ng kaso. Dito po kaya Jack Argota. So, ito pa po, mga babayan, sunod-sunod po ang sampahan ng kaso ngayon. Yung sinasabi po kanina na 18 Marines daw, mga babayan, ewan ko ba. Panood nyo na ba? Kasi dinadawit po itong si Senator, dating Senator Trillanes, mga babayan, na naka-receive daw po ng $2 million, no, para daw po sa ICC proceedings. Sinasabit pa siya, no? I vehemently deny that I received 2 million or any amount from Saldico for the ICC investigation or any other purpose. This is an attempt to discredit the ongoing ICC proceedings against Duterte. I will be filing cyber libel cases against Levy Baligod, Mike Defensor, Jason Sa, the 18 ex-soldiers, and all those who are maliciously circulating this blatant lie. This is not new to me. I will not be distracted. Hahabulin ko kayo. No? Yan yung babala ni Trillanes, mga babayan. No? Yari na naman si Jason Sa, may kaso na naman. Nasabi na naman ng mga DDS dito, mga babayan, no? Nako, no, magsasampa ng kaso. So, ibig sabihin, totoo. Hindi nga totoo eh. Ang kulit talaga na itong mga DDS na ito, mga obog talaga.
Ngayon, yung 18 ex-soldiers, mga kababayan, kung makikita natin dun sa video, mga naka-face mask. No, mga naka-face mask po sila. 'Di ba? Na iprinisinta. Okay, so ngayon, magkakaalaman. Yan bang 18 ex-soldiers na yan, lalabas? Baka mamaya, iba yung ipresenta nila. No, pagdating na sa korte. 'Di ba? Kaya ba nilang patunayan, no, na tumanggap talaga itong si dating Senator Trillanes ng $2 million? Ito po mga kababayan, nakikita ko, ito, opinion lang natin to mga kababayan. No? Ito po siguro ay parte po, no, ng pagsira, no, sa kredibilidad ng ICC. No, parang sinasabi kasi nila na yung ICC po, mga kababayan, no, gusto nilang palabasin, no, na bayaran, mga kababayan. Lalo't ngayon, mainit. Diba? This is an attempt to discredit the ongoing ICC proceedings against Duterte. Kung maalala natin, si Trillanes po ang nag-file ng kaso sa ICC. Okay? At tumatakbo na po yung proceedings po, yung hearing sa ICC, no, ng kaso ni Duterte. So, maybe, no, siguro, no, ito po ay isang palabas para siraan po ang kredibilidad ng ICC. At gusto siguro nilang palabasin na binayaran yung ICC para ituloy yung kaso kay Duterte. Parang ganun yung nakikita natin dito, mga babayan. Medyo, yan po siguro, no, yung mga gusto nilang palabasin. No? Discrediting yung ICC. Gusto nilang palabasin na bayaran ng ICC. No? Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Gagawin ba yan? Itong si Trillanes, mga kababayan? Mababayaran ba ang ICC? Maalala. Ito na naman tayo, mga kababayan. Nag-iisip ba itong mga DDS na to? Kasi nasabi dito, mga kababayan, no, naka-receive daw si Saldico ng si Trillanes ng $2 million mula po kay Saldico. Okay? Para daw po sa ICC investigation or any other purpose. $2 million, mga kababayan. Ang na-receive daw po ni Trillanes galing kay Saldico. No, at yun daw po ay galing sa pera ng taong bayan na ninakaw daw po, no, ng administrasyon na to para matuloy ang kaso ni Duterte. Parang ganun po ba? Take note, 2017 pa po na isampa yung kaso. Tapos ngayon nila sasabihin na yung pera galing sa administrasyon na to. Kung ito po, mga kababayan, no, kung ito po ay mga kababayan ay naiisip ng mga DDS. Pero sa tingin ko, hindi nila maiisip yan. Kasi nakapokus sila kung paano sisirain yung administrasyon. Nakapokus sila kung paano sisirain si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So nakikita ninyo yung strategy. Diba? From this issue, yung mga mali-malitang pera galing po di umano sa flood control projects na nakulimbat nila. No, yung commission di umano sa flood control project na nilagay sa mali-maleta. Hanggang umabot na po sa usapin ng ICC. Ang galing ng script. Diba? Nagawa nila na script yun na dire-diretso hanggang umabot na sa umabot na doon sa usapin ng kaso ni Duterte sa ICC. No, pag talakayin natin yan sa susunod nating video, mga babaeng, pag-usapan natin yan. No? Ito, patikim ko lang po ito. No? Mukhang nagkakainitan itong si Trillanes, mga babaeng. At ito pong mga sila Mike Defensor talaga. Okay? So, ano pong masasabi niya dyan? No? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So, yan muli kita tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.